Enrique Hill, hindi pa nga ba nagkakahiwalay kay Liza Soberano? Ang kanyang pahayag, alamin. Muling pinabulaanan ng kapamilya actor na si Enrique Hill na hiwalay na sila ni Liza Soberano. Sa panayam ng TV Patutong Huwebes, sinabi ni Enrique Hill na sila pa rin ni Liza at masaya sila sa kanilang relasyon. Tanong ng TV Patrol anchor na si Gretchen Fulido, tinanong nga lahat, kayo ba ni Liza? Natatawang sagot ng aktor, sila pa daw at masaya sila ngayon. Ayon pa ni Enrique Hill, sa ngayon ay ang kanyang ina muna ang i-date niya dahil busy pa si Liza sa pagpo-promote ng upcoming Hollywood movie nilang Liza Frankenstein. Hindi ito ang unang pagkakataong nagsalita si Enrique Hill tungkol sa estado ng relasyon nila ni Liza. Noong April 2023, itinanggi ni Enrique Hill ang tungkol sa kumakalat na espekulasyon sa kanila ni Liza. Tila sinakyan din ni Liza Soberano ang pahayag ni Enrique dahil sa isang interview noon, hindi rin niya inaming hiwalay na sila. Sinabi ni Liza Soberano na magkaayos at nagkikita pa rin sila ni Enrique Hill. Hanggang noong December 1, 2023, inulat na isang press na sa isang unreleased interview ni Liza ay inamin na wala na sila ni Enrique Hill noon pang October 2022. Nakausap lamang si Liza na huwag ilabas ang panayam sa kanya kaya hindi ito napanood ng publiko. Hindi malinaw kung nagkakabalikan ba sila ni Enrique Hill matapos sabihin ng aktor ngayon na sila pa rin at maayos ang relasyon nila ni Liza. Samantala, spotted naman ang kapamilya actor at singer na si Daniel Padilla sa isla ng Siargao na pumaparty kasamang ilang mga kaibigan. Viral ngayon sa isang TikTok video kung saan makikita ang ex-boyfriend ni Catherine Bernardo na nag-i-enjoy sa pagkanta sa harap ng audience. Hindi lang malinaw kung kailan ito nangyari pero base sa mga comments ng netizens, mukhang recently lang ito nang magbakasyon sa Siargao ang binata kung saan kasama rin daw niya ang kapatid na si Maggie. Pak na pak sa mga fans si DJ ang pagkanta niya ng Adik Sa'yo dahil talagang feel na feel daw nito habang binibitawan ang bawat lyrics. May mga TikTok users naman ang nagsabi na karapatan din ni Daniel ang pagpapaligaya matapos ang breakup nila ni Catherine Bernardo. Kailangan daw niya ito para tuluyan nang maka-move on sa nawasak nilang relasyon nila ni Catherine. Ito naman ang reaksyon ng mga netizens nang nakapanood sa viral TikTok video ni Daniel. Ayon pa ng isang netizen, payag daw ito na maging bagong Catherine ng buhay ni DJ. Ayon pa ng isang netizen, hahanapin niya raw kung kailan wala sa kanya. Samantala, ibinalita rin ni Cheer Lala na marami raw silang nakatanggap na reklamo ngayon para sa Jimmy series na Abot Kamay na Pangarap. Pero tumanggi siyang magdetalye hinggil dito. Bukod dito, nakipag-dialogue na rin daw sila sa produksyon ng Batang Quiapo ni Coco Martin at Black Rider ni Ruru Madrid. Ayon pa ni Cheer Lala, normal naman yun dito sa MTRCB. Halos kada araw raw, may mga production or show kaming pinapatawag. Deadman na rin daw siya sa kanyang mga bashers. Samantala, bukod sa dalawang programa ng SMNI, ay pinagbawal na rin ang sabing ahensya ng pamalaan simula kahapon ng pag-ere ng programang Private Convos with Doc Rica at One News Cable Channel dahil sa pagpapalabas nito ng episode na labag sa alituntunin ng MTRCB. Samantala, lukang-luka naman ang konsihala ng ikalimang distrito ng Quezon City at aktres na si Aiko Melendez dahil inalok daw niya ang nakatrabahong artista pero tumanggi dahil busy daw. On the side kasi ang vlogger si Aiko at ini-interview niya ang mga kapwa artista para mas lalong makilala ng publiko. Naikwento ito ng konsihala sa kanyang Facebook account dahil naikumpara niya ang aktor sa kilalang vlogger na inalok niya ng collaboration at pumayag kaagad. Sa kabilang banda naman, matapos ang siyam na taon nilabas ang hit song na Ikaw, nag-release ng panibagong love song ang sikat na OPM singer na si Yeng Constantino. Tulad ng Ikaw, ang bagong kanta na pinamagatang Kung Uulitin ay isinulat niya para sa kanyang mister na si Yan Asuncion. Ayon pa sa caption niya sa isang Instagram post, matapos raw ng 6 na taon, nakasulat ulit siya ng kanta para sa kanyang asawa. Kwento niya, ang Ikaw ay nasulat bago pa ikasal tungkol sa bagong relationship nila noon. At Kung Uulitin naman ay about sa hiwaga ng pag-ibig na kahit sobrang tagal na ay di pa rin nakakasawa mahalin ng taong pinili nito. Dagdag pa ni Yeng Constantino, ang kanta ay tungkol
sa kanyang pagnanais na maranasan ng isa pang buhay ng pagmamahal kay Yan sa kabila ng mga hamon. Ang sarap raw magmahal, parang kulang ang isang lifetime. Kahit maraming pagdaan ng pagsubok ulit, gusto niyang humiling sana na may isa pang ikot na makasama siya. Ayon pa niya, umaasa siya na ang kantang ito ay magre-resound sa mga puso ng kahit sino. Sa hiwalay na IG post, ipinasilip ni Yeng Constantino ang naging recording session para mabuo ang kanyang bagong kanta. Makikita na nakipag-collaborate siya sa mga dating miyembro ng Eraserheads na sina Raymond Marasiga at Buddy Zabala. At dahil didikitin nga sa kanyang mister ang bagong single at inilarawan niya ito na very special para sa kanya. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang post ng isang netizen kung saan makikitang magkasama ang kapamilya stars na sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Agad kasing nag-viral ang post ng isang maswerteng Fanny na nakapagpa-picture ng hiwalay sa dalawang kapamilya A-listers. Ayon pa ng isang netizen, kasabay daw nila ang dalawa na nagja-jogging sa area. Ayon pa ng isang netizen, post niya rin daw sa wall niya para may remembrance. Kasabay lang nila itong mag-jogging sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales. Umani naman ang samot-saring komento mula sa madlang people na nakitang pagsama ni Catherine Bernardo at Jericho Rosales. May ilan pa na nag-iintrigang may something sa pagitan ng dalawa. Samantalang ang iba naman ay sinasabing baka nagbaband lang sila Catherine Bernardo at Jericho Rosales para sa paparating nilang proyekto. Ayon pa ng isang netizen, baka may aabangang project ang dalawang kapamilya stars. Matatandaang sinabi noon ni Jericho Rosales na nais niyang makatrabaho si Catherine Bernardo sakaling mabigyan ng chance. Kamakailan lang ring may namataan ng netizens nang dumalo ito ng dinner kasama sina Maha Salvador, Bia Alonzo, Piolo Pascual, John Lloyd Cruz at Mr. M. Samantala, wala pa namang payag sina Catherine Bernardo at Jericho Rosales hinggil sa kumakalat na chika ukol sa kanilang dalawa. Bago naman ang kapamilya young actress na si Francine Diaz sa pagka-teenager matapos ang pag-celebrate niya ng kanyang ika-20-year-old nitong January 27. Bilang bahagi ng kanyang selebrasyon, nag-post ang dalaga ng series of photos kung saan nag-uumapaw ang kanyang kagandahan at karisma. Bukod dito, nagbahagi rin siya ng ilang litrato na kuha sa kanyang recent pictorial na tila nagsabing goodbye na siya sa kanyang pagiging teenager. Isa ang Korean superstar sa mga composer ng song ni Francine Diaz na nai-release noong 2022. Ang Korean rapper na Ravi raw ni Ingok ang atake sa bagong version ng My Love para magswal sa duet nila ni Francine Diaz. Pagpasok ng 2024, nabanggit ni Francine Diaz sa kanyang New Year message para sa kanyang fans na maraming bagay at ang mga taong kinakailangan niyang i-let go. Kayo, ano ang masabi niyo sa pahayag ni Enrique Hill tungkol kay Liza Soberano? I-comment na kung sang-ayon ba kayo rito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.